Avoid this at all cost. Yung breakfast nook. Napansin nyo ba na lagi na lang and halos lahat na lang ng floor plan layout may breakfast nook? Lagi kong na-encounter ito sa mga design projects na ginagawa namin with my clients. To my mind, it's not really needed. Alam nyo ba, sa mga makalumang design ng bahay katulad nito, lahat ng interior spaces ay divided by rooms. After the World War II, nag-desire ang mga tao ng cozy and efficient living. Kaya naisip nila na i-open up yung dining room and yung kitchen room. Binreak down nila yung walls in between. Kaya naimbento nila yung breakfast nook sa mga panahon na ito para hindi totally na walang division in between spaces. Pero noong mga panahon na ito, malalaki pa yung cuts ng houses. As the time goes by, naging staple design na ito sa mga kitchen design natin to divide yung kitchen area and yung dining area. Kaso hindi na ito nagmamatch sa modern needs natin. Nagiging pampasikip na lang ito. Dahil mas maliliit na yung mga houses natin ngayon. These days, we wanted open layouts para magmukhang mas maluwag yung mga spaces natin. Dividing a small space will only make your space look smaller. Na-imagine nyo ba na ang liit na nga nung room tapos hinati mo pa so lalo siyang nagmumukhang maliit and sumisikip din yung itsura niya. Anyway, more likely sa dining area pa rin naman tayo kakain dahil magkalapit lang naman yung dalawang space. Sa iba pa nga, talikuran pa. Kaya talaga for me, nawawala na ng purpose or use yung breakfast nook and yung bar counter natin. At dahil pinapagawa ito sa mga bahay, syempre kada galaw natin may extra cost. And kadalasan, nagiging patungan lang ito ng pansamantagal na mga gamit. Kaya halos hindi na rin natin magamit yung breakfast nook. There is nothing wrong naman with the breakfast nook. Kaso, kailangan pa ba talaga sa house nyo? Lalo na we needed more space in our houses. Patingin and paano nyo ginagamit yung breakfast nook nyo. That's it. See you on the next video.